estate tax, that is 6% ng net estate kapag nagmana ka ng bahay o lupa. Meron din tayong tinatawag na real property tax o yung amilyar. This is 1 to 2% ng assessed value ng property na binabayaran mo taon-taon. Meron din tayong tinatawag na capital gains tax. Kapag binenta ang property, may 6% din na mapupunta sa gobyerno. Hindi mo lang to binayaran nung binili mo. Babayaran mo pa rin to taon-taon at kahit na ibenta mo, magbabayad ka pa rin ng tax. Ito hindi to taxes. Ito yung tinatawag na document fees. Technically, service fees, but they act like taxes also. Kahit simpleng government transaction, may bayad. Passport, about 950 up to 1,200 I think. NBI clearance, magkano? 130 to 170. We have the PSA, birth certificate. Magre-request ka? May bayad pa rin yan. We also have other taxes. Ito yung mga taxes na hindi natin nare-realize. May mga buwis din kasi sa mga bagay na hindi natin basta-bastang naiisip. Kagaya ng Lotto winnings tax. Kapag nanalo ka sa Lotto, 20% ng premyo mo ay mapupunta sa gobyerno. Same way kapag nanalo ka sa mga game shows sa TV. We also have sin taxes. Dagdag na buwis sa alak, sigarilyo, vape products, mga bagay na nakakasama sa atin. Meron din tayong tinatawag na vehicle registration tax. Ito naman yung binabayaran taon-taon, depende sa uri ng sasakyan na meron ka. Ibig sabihin, kahit sa panalo, kahit sa pagbibisyo, kahit sa pagmamay-ari ng bahay at lupa, lahat yan may buwis na ipinapataw ang gobyerno. At kung meron man akong realization dito, eto lang yon. Kung iisipin mo, bawat galaw ng isang Pilipino, may tax. Magmula sa sahod, sa pagbili ng basic needs, paminsan ng luho, sa savings mo, sa pagta-travel mo, hanggang sa pagmamay-ari ng mga bahay at lupa. May parte ang gobyerno dyan. Kung iisipin mo, we give so much as Filipino people. But here's the question. Kapalit ba ng lahat ng to, meron ba tayong maayos na ospital? Or, kumpleto ba ang mga gamot sa ospital, particularly sa emergency room? May dekalidad ba na edukasyon at classroom yung mga bata? May maayos ba na transport system? Wala bang baha sa kalsada? O kung may baha man, yung mga biktima ba naaabot at nabibigyan ng tamang ayuda? Maayos ba ang pasahod sa mga nurses, doctors, and teachers natin para naman hindi nila kailanganin na mag-abroad? Kung araw-araw tayong nagbabayad, araw-araw dapat nakikita din natin yung pagbabago. At kung wala pa tayong nakikitang pagbabago o nararamdaman, dapat hindi natin to tanggapin bilang normal. Bilang isang taxpayer, meron tayong karapatan na magtanong, maningil, at manindigan. Ikaw, ano-anong uri ng taxes ang babayaran mo ngayong katapusan? Comment mo naman sa comment section.